Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Fourth Sunday of Lent, Quaresma 2026. At ito nga po, ang tawag natin ay Rejoice, Laetare Sunday. The fourth Sunday of Lent. Today is March 15, 2026. Live na live po tayo dito sa magandang chapel ng ABS-CBN. Kaya rejoice, magsaya. Tanong, rejoice, Father? Magsaya, Father? Paano tayo magsasaya ngayon? May gyera, bakbakan, dyan sa Middle East. Tinira ng Israel, US, ang Iran, gumanti naman ang Iran. Kaya ngayon, ang mahal na ng gasolina, ang mahal na ng bilihin, hindi na tayo pupunta sa ibang bansa. Ang gulo rin, quote-in-quote, yung gera sa politika, mga gera sa loob ng pamilya, at maraming kaguluhan. So we pause for a moment. Pwede po bang tumahimik tayo sa mandali? Ipikit ang mga mata at manalangin tayo para sa kapayapaan. We pray for peace. Mawala nga po ang gera na nangyayari. Kaya nga, panalangin, tayo patuloy na magdasal para sa kapayapaan, mahinto na noong girahin ng Israel at US ang Iran, gumanti naman ng Iran, at ng napakamaraming Pilipino, tinira naman ang UAE, tinira rin ang Bahrain, ang Kuwait, pati na ang mga Pilipinong kababayan natin na apektuhan. So we claim peace in the world and our country. Amen. So sa kabila po ng mga maraming pagsubok na nangyayari, still we have to celebrate Laetare Sunday, Rejoice Sunday. So it comes from the first word of the entrance antiphon of this Mass, Laetare Jerusalem. Rejoice, O Jerusalem, taken from Isaiah chapter 66 verse 10. Kaya magsaya, O Jerusalem. So gawin po natin ito ngayon at ipaliwanag natin, ano ba yung Laetare Sunday, Rejoice Sunday? Ito ay isang hudyat ng kalagitnaan ng Quaresma, isang mahalagang pahinga para bigyang lakas ang mga tapat na Kristiyano habang naglalakbay tayo papunta sa muling pagkabuhay. Pakisabi nga sa iyong katabi, ikaw ay tapat na Kristiyano. Yan, no? Nasa kalagitnaan, magpahinga tayo. So, bakit tayo magsasaya? Ito po. Itong Fourth Lenten Sunday celebration, kaya kitang-kita ngayon sa ating misa, it expresses this mid-Lent joy through visible shifts in the environment and ritual. So, midpoint, nasa kalagitnaan. Kung titingnan po natin, kailan nag-umpisa ang Lent? Yes, as Wednesday, February 18. Ngayon, March 15, 25 days. Sa bukas, March 16, hanggang Holy Saturday, Black Saturday, 19 days. Kaya 25 plus 19, 44. And siyempre, iyan, kaya hindi eksaktong Quaresma 40. O ba? Sobra. O, kaya yan ang ating ipinagdiriwang. So, paalaala po, first Sunday of Lent, temptation of Jesus. Second Sunday of Lent, transfiguration of Jesus on Mount Tabor. At last Sunday, third Sunday, Jesus and the Samaritan woman. At kaya nga ngayon, Laetare Sunday, midpoint, gitna. At kailan? Sa isang linggo, yan na. At ang ebanghelyo mula, ang ganda, no? So, itong midpoint, the gospel that we have just heard, the short form, it's about healing. Yung tanong na hindi na natin nabasa, from John chapter 9 verses 1 to 14, Rabay, sino po ang nagkasala? Ang lalaking ito, ang kanyang mga magulang. Kaya siya, pinanganak na bulag. Ang ganda ng sagot ni Jesus. Neither he nor his parents sinned. It is so that the works of God might be made visible through him.
Bakit daw siya pinanganak na bulag? Kasi ang paniniwala nila, siya ay makasalanan o kanyang mga magulang ay makasalanan. Kaya sinabi ni Jesus at sinasabi rin sa ating lahat, hindi dahil sa nagkasala ang lalaking ito o ang kanyang mga magulang, kundi upang maihayag ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? So, mas malalim. Bakit siya bulag? Hindi dahil makasalanan siya o ang kanyang magulang at upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. At bandang huli, ang sabi ni Jesus, I am the light of the world. Yan po yung sa long gospel. Ako ang liwanag ng sanlibutan. At siyempre, dinagdag niya, pakitapik ang katabi, ikaw rin, ako rin. Tayong lahat ay liwanag ng sanlibutan. Amen? Okay. So pagkatapos ng Sunday ito, next Sunday, 5th Sunday, tapos Palm Sunday na, March 29. At following Sunday nyon, yun, Jesus' resurrection. Unang 3, gitna ngayon, mayroon pang natitirang 3. Kompleto, Ricardo, ika nga. Kaya rejoice, magsaya, Letare Sunday, the midpoint, nasa kalagitnaan na tayo, magpahinga tayo. At anong ibig sabihin yon? Ito po ang aking bibigyang diin. 3 bagay. Bakit tayo may rejoice? Letary, mid-Sunday of Lent, or mid ng kapanahunan ng Kwaresma. Number 1, liturgical celebration. Tingnan nyo naman po, rosas, talagang literally, rosas ang vestment ng pari, no? Ito kasi ang kagandahan. Ang malungkot na kulay ube ng Kwaresma ay pinapalitan ng mga rosas na kasuutan, kagaya ng chosable natin dito sa chapel ng ABS-CBN ngayon. Ang mas maliwanag na kulay na ito ay sumasagisag sa bukang liwayway ng muling pagkabuhay na tumatalo sa kadiliman ng penitensya. Isang paalaala, bakit sinasabi kaagad, panalo ang mangyayari? Ito, pinapakita sa panglabas ng mga vestments. Pangalawa, yung mga, kaya nga sa ibang kasi kapag Kwaresma, walang mga bulaklak. Pero ngayon, pwede maglagay ng bulaklak at yung music, talagang dapat malungkot, no? Pero habang ang organ o ang piano ay karaniwang tahimik at ang altar ay walang palamuti tuwing Kwaresma, ngayong linggo ng Letare, ang piano, ang organ, mga musical instruments ay maaring tugtugin ng mas masigla at ang altar ay maaaring palamutian ng mga bulaklak. Bakit? Nakikita natin yung muling pagkabuhay kaagad. At doon nga, kasama doon sa historical context niyan, sa kasaysayan, kilala rin ito bilang Mothering Sunday. May ganong tradisyon eh. Ano ibig sabihin yon? Isang araw kung kailan bumabalik ang mga tao sa kanilang mother church, sa kanilang katedral o sa simbahan kung saan tayo sila bininyagan. Amen? Pero parang sa atin kasi, pinupuntahan yung ating patron, ang simbahan, kapag piyesta. Pero ito pala ay Mothering Sunday. So yun ang una, no? Sa tinatawag nating liturgical explanation. Pangalawa, theological explanation. Anong ibig sabihin yon? Theologically, Letare Sunday centers on the paradox of the cross and the promise of new life. Kaya nga, anong new life? New life in Christ. So tingnan natin yung doktrina. Paano pinapaliwanag? Ito, una doon sa under ng sa doktrina, theological explanation, the grace of hope, ang grasya ng pag-asa. Itinuturo ng simbahan na ang pagsisisi o penitensya ay hindi huling layunin. Tayo ay nag-aayuno at nagdarasal, hindi upang magdusa, kundi upang linisin ang ating mga puso para sa kagalakan ng muling pagkabuhay. Napaka-positibong pagpapaliwanag bakit itong midpoint, itong 4th Sunday of Lent, ito ang kagandahan. There is that grace of hope. Pangalawa doon, under that, the light of Christ. Ito ngayon, pakinggan po natin. Ang mga pagbasa sa mabuting balita para sa araw na ito ay nakatuon sa paglipat mula sa kadiliman
patungo sa liwanag. Ang liwanag ang mananalo. Pakisabi nga sa katabi, ikaw rin. Ayan, ano? Panalo ka na. Kung may pagsubok ang nararanasan ngayon, ikaw ay mananalo. Yun ang kagandahan. Binibigyan din ito na si Kristo ang nagpapagaling sa ating espiritual na pagkabulag. Tumutok tayo kay Jesus. Kaya magandang paalaala. Kasi kung minsan, sa tao tayo pumupokus, lalong na pagdating sa mga leader. Tayo kung talaga namang kipagdebate, kung kanino tayo, kay ganito, kay hindi. Paalaala ngayon, pakisabi nga sa katabi, kay Kristo ka pumanig. Ayun, amen? Yun ang paala sapagkat siya magbibigay ng lunas at siya magbibigay talaga ng mga himala na makakita hindi lang pampisikal, pang-espiritual at sa Kanya tunay na may panalo. Kaya anong sabi ni Jesus? I am the light. Ako ang liwanag ng mundo at isa rin ang bawat isa sa atin. Kaya ulitin muli ang katabi. Pakisabi sa katabi, ikaw ang liwanag. Yan, amen. Tayo ay magdala ng liwanag. Kaya wag nang makipagdebate. Walang papatunguhan. Tayo ay magdasal. Tayo ay magbigay ng magandang ehemplo, tayo ay tumulong, tayo ay maging maliwanag at lumiwanag pa. Kaya tayong lahat, tayo rin ang liwanag ng mundo. At doon nga, dito sa pagpapaliwanag sa ating pananampalataya, meron tayong tinatawag na divine encouragement. Ipinapakita nito ang awa ng Diyos. Kahit sa gitna ng disyerto ng Kwaresma, ngayong mid, nagbibigay ang Diyos ng isang oasis upang palalahanan tayo na ang ating ipinagdiriwang ay isang piging na kagalakan at hindi isang seremonya ng paglilibing. Kasi nga, siyempre, Kwaresma, lungkot, tako, lahat ng mga pighati. Ang sabi ngayon, may piging ng kagalakan. Tingnan natin yung piging ng kagalakan. Yes, magsakripisyo. May mga talagang mga pighati, pero tingnan ang piging ng kagalakan at hindi ang seremonya ng paglilibing. Panghuli, nagumpisa tayo, liturgical explanation, theological explanation, panghuli, pastoral explanation. Paano naman ito isasabuhay? From a pastoral perspective, this Sunday serves a psychological and communal purpose. Ano ba ang purpose na to? Ano bang minimithi na to? Yun. Una, reigniting momentum. Kasi nga, ito ngayon na, itong pagdating ng ika-4 na linggo ng Kwaresma, marami ang nakararamdam ng tinatawag nating Lent fatigue. Hindi yan naiiba sa donor fatigue. Ba, hingi ng hingi. Yung nagbibigay naman, pagod na rin. Donor fatigue. Ito na naman, hihingi na naman. Susulat na naman si Father. Ayan, ano? Pero sa ating mga Kristiyano, pagkapagod sa penitensya, naku, eto pa, pagod na naman, magsakripisyo talaga. Maaring nanghihina na ang kanilang o ang ating panata sa pag-aayuno, paglilimos, paggagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa mga Father, dasal ko ng dasal, parang wala namang nangyayari. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang maghina. Ayun, ang linggo ng Letare, 4th Sunday of Lent, ay nagbibigay ng second wind o panibagong lakas upang tapusin ng matatag ang panahon ng Kwaresma. Mabanggit ko lang po, kaya kahapon, diyan sa nakakamit ko ang Cora Paroko, diyan sa New Intramuros Village, at saka dyan sa North Susana, si Father JC, kasi nagdiwang tayo. Pagdiriwang ng paghilom. Pasasalamat ni Sister Rose Bacani. Siya ay, grabe ang mga pagsubok sa buhay niya. Siya ay natumba. Naun ang mukha, duguan, ang tagal bago may nakakita, na heart attack noong January. Pero ngayong Marso, malakas siya, nakakalakad siya. Yun ang himala. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Huwag manghina sa pananampalataya. May pag-asa, may liwanag, may paghilom. Amen? So with that, ignite natin ang momentum. At pangalawa, balance spirituality.
May sadness, may happiness, may kalungkutan, may kagalakan. Itinuturo nito sa mga nananampalataya na ang buhay Kristiyano ay isang balanse na pagdadalamhati dahil sa kasalanan at kagalakan sa kaligtasan. Amen? Pinipigilan nito ang panahon ng Kwaresma na maging masyadong madilim o nakatuon lamang sa mga mahigpit na panuntunan. Kaya kahapon ako'y tuwang-tuwa. Nandyan sa prayer si Brother Gab, no? Andyan si Tita Linda, andyan si Sister Christy, ayan, nandun sila kuya, no? Si Manang Placida. We join Sister Rose in thanking for the gift of healing, for the gift of life. Ganun din tayo. Huwag tayong manghina. At panghuli, dito sa pastoral explanation, invitation of joy. Sa aspetong pastoral, isa itong paalaala na tayo ay bayan ng pag-asa. Ito ang isang paanyaya ng libro na aking ang title ng aking dalawang libro, Enjoy Life in the Right Sense. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kaligayahan na nalalapit ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ito po ang pakahulugan ng midpoint ng fourth Sunday of Lent, Letari, talagang kalagitnaan. Magsaya, let's rejoice. Magsaya po tayo. May liwanag, may Kristo, may kagalingan, may muling pagkabuhay. Kaya ang mga naandito, ang mga kasama natin dito sa Healing Eucharist, feel mo, gets mo, gawin mo. Purihin natin ang Panginoon.